Lando, sigurado ka ba talagang sasama ka sa akin papunta sa probinsya ngayong bakasyon? Hindi ka ba nagdadalawang isip ha? Nakailang tanong ka na, Elias. Nandito na nga tayo sa bus eh. Isa pang tanong mo, tatamaan ka na talaga sa akin. Baka lang kasi, alam mo namang hindi kagaya ng kinalakihan mo ang probinsya. Baka mamaya kapag nandun ka na, magrereklamo ka na wala doon ang mga kailangan mo. Hindi lahat ng nakukuha mo dito sa Maynila nandun sa probinsya ha. Walang matataas na building doon kagaya nito. Hindi, promise. Choice kong sumama sa'yo, no? Kaya, hayaan mo na ako. Gusto ko din naman kasing mag-explore ng ibang lugar na pwede kong tiran eh. Tsaka isa pa, gusto ko maging independent. Ayaw kong umasa na lang palagi kina mami. Sa dinami-rami ng kaibigan natin, sa akin mo pa talaga naisipang sumama ha. Sana lang hindi ka magsisi. Oo, hindi ako magsisisi, no? Pangako, hindi ako magiging pabigat sa inyo doon. Anong inyo? Tayong dalawa lang ang titira doon, wala tayong kasama. Ha? Akala ko, doon nakatira lolo mo. Doon nga, pero matagal na siyang patay. Gusto ko lang doon magbakasyon para matahimik sa ingay ng Maynila. Alam mo naman kung gaano kamahal ang bilihin sa Maynila, di ba? Kapag nasa probinsya ka, ang mura ng bilihin. At ang iba pang pagkain kagaya ng gulay, nasa bakuran lang. Hindi ba sasama ang mga magulang at kapatid mo? Ikaw lang talaga mag-isa? Ayaw nila eh. Yaman mo na. Ang mahalaga ngayon, tahimik ang lugar na pupuntahan natin. Sigurado kong magiging masaya bakasyon ko. Hindi magiging tahimik. Nandito ako, no? Sisirain ko buhay mo. Ay, oo nga pala. Umuwi ka na kaya? Ayoko nga. Paalis na tayo, oh. Tsaka tutulong naman ako sa'yo sa pagbabayad ng kuryente, tubig at pagkain. Kung gusto mo, ako pa magluluto para sa'yo eh. Nako, pangit ka magluto no, hindi masarap. Kaya ko na, ako na magluluto ng pagkain natin. Pero ikaw ang bibili ng lulutuin. Deal? Wala ka talagang tiwala sa akin, Elias, no? Masarap naman ako magluto ah. Siyempre, luto mo yun. Masarap talaga yun sa panlasa mo. O tama na, binubuli mo na ako eh. Ay nako, matulog ka na lang. Malayo pa biyahe natin. Yes, sir! Matapos ang ilang oras na biyahe nila Elias at ng kanyang kaibigan ay nakarating na rin sila sa kanilang probinsya. Nang makababa na sila ng bus na kanilang sinasakyan, ay kaagad sumalubong kay Elias ang maaliwalas na hangin kaya masaya niya itong dinama. Dahil halos ilang taon din siyang hindi nakatapak sa kanilang lugar. Sumakay lamang ng tricycle sila Elias at Lando para makarating sa kanilang baryo kung saan sila namamalagi ng kaibigan. Hindi pa man sila tuluyang nakakarating sa baryo ay naririnig na ni Elias at Lando ang mga bulungan tungkol sa kanilang lugar. Dre, anong pinag-uusapan nila? Bakit parang nakakatakot yun? Huwag mo nalang sila intindihin, hindi naman totoo yun eh. Sigurado ka? Aswang yung pinag-uusapan nila eh. Naniniwala ka naman sa aswang? Kalalaki mong tao, matatakoting ka. Paano ka naman yan magtatagal dito sa amin? Kung simpleng kwento-kwento lang naniniwala ka na kagad. Hindi lang naman kasi basta kwento lang yung naririnig natin eh. Tingnan mo nga, tuwing gabi daw may namamatay na hayop at may nangahabol sa mga tao na malaking aso na ibang itsura sa karaniwang aso. Sige nga, paano mo ipapaliwanag? Aba, malay ko dyan. Alam mo pre, hindi totoo ang aswang. Siguro, yung namatay na hayop kapag gabi sinasadya. O kaya naman, namamatay talaga kasi may sakit sila. Baka nga basta-basta nagpapaniwala sa mga kwento-kwento. Lalo na't wala tayong pruweba sa sinasabi nila. Wala nang laman loob. Ganun ba yung sinadya at may sakit? Sige nga. O sige, sabihin natin sinadya. Saan naman napupunta yung laman loob nila? Kinakain? Binibenta? Kadiri naman. Bakit ba akong tinatanong mo? Wala akong alam dyan no. Darating ko lang. At wala naman sinasabi sa akin si mama na may ganitong pangyayari dito sa lugar namin dati. Tahimik lang to at wala akong naalala mga kwentong ganyan dati. Ikaw na din ang nagsabi sa akin na matagal ka nang hindi nakakabalik dito. Sa tagal mong nawala sa lugar na to, sa tingin mo ba walang nagbabago? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yung mga kwento-kwento nila. Basta. Wala akong alam dyan. Ang gusto ko lang tahimik na bakasyon. Yun lang. Kaya wag mo akong kinukulit tungkol sa mga aswang-aswang na yan ha.
dahil wala akong alam. Ako din, tahimik, payapa at masaya. Yun ang gusto ko. Teka, eto na babae nyo? Malaki naman pala eh. Malaki nga. Malaki rin ang lilinisin natin. Hindi na natin gagamitin ng second floor, no? Marupok na yun eh. Sapat na para sa isang pamilya yan. Oo, kaya ayaw umalis dito ng lolo ko eh. Kaya yun, inabutan na lang siya ng kanyang kamatayan. Hindi siya umalis sa bahay na to. May multo ba dito? Baka may multo dito ha. Aalis talaga ako. Di bali na matulog ako sa kalsada, wag lang sa may multo na bahay. Walang multo dito. Baka ikaw pang pagkamalang multo dahil sa kaartehan mo sa mukha eh. May palagay-lagay ka pa ng mask sa mukha mo. Skincare kasi yun. Palibhasa ikaw, wala kang pag-aalaga sa sarili mo. Kaya wala ka pang nagiging girlfriend eh. Oh, bakit naman nadama yung pagiging single ko? Ay, oo nga pala. Matanong ko lang. Kaninong ba yung katapat ng bahay nyo na to? Ang ganda eh oh. Pero mukhang wala nakatira. Sarado mga bintahan at pinto eh. Ha? May bahay sa tapat? Wala naman ako napansin kanina. Meron, tingnan mo. Aba, oo nga no, meron nga. Wala naman yan dati ah. Siguro, may nakabili ng lupa at pinatayuan ng bahay. Tapos iniwan din kasi ayaw na nilang tumira. Sa dami ba naman ng kwento-kwento dito sa lugar ninyo eh. Ewan ko na lang kung may makatagal pa dito. Hindi nga totoo yun, kwento-kwento lang. Para takutin ng mga bata. Oo na. Saan ba yung kwarto ko dito sa mansyon nyo? Gusto ko nang magpahinga eh. Dahil nakakapagod ang biyahe. At isa pa, malapit na rin gumabi. Hindi na tayo akit sa second floor ah. Marupok na nga daw yun, sabi ni Mama. Baka malaglag pa tayo. Dito na lang tayo sa baba. Magkatabi kwarto natin. Ikaw sa kaliwa, ako naman sa kanan. Okay sige, magpapahinga na ako. Mauna na ako sa iyo ha. Nakakapagod ang biyahe natin, yan layo eh. Sabi ko naman sa iyo eh. Kung dinala na lang natin yung kotse mo, marami pa saan tayo mapupuntahan na magagandang lugar dito sa baryo. Oo nga eh, at sisisi na nga rin ako eh. Wala na tayong magagawa, nandito na tayo. Mag-enjoy na lang tayo. Okay, sige na. Magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako. Ilang oras ang nakalipas simula nang dumating sila Elias sa bahay ng kanyang lolo ay kaagad rin siyang nagising mula sa pagkatulog. Nang tumingin siya sa labas ay madilim na. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ng oras. Nang makitang alas 8 na, ay kaagad siyang lumabas ng kwarto na kanyang tinutuluyan at pumunta sa kusina para magluto. Hindi naman nagtagal ay lumabas na rin mula sa kanyang kwarto si Lando. Oh, anong niluluto mo? Mukhang masarap yan ah. Naamoy ko na yung masarap mong niluluto ah. Gulay lang. Namitas ako sa kapitbahay. Hindi pa tayo nakakabili. Bukas na lang. Namitas? Seryoso ka ba? Hindi ka nagpaalam? Oo. Pero nagpaalam ako sa may-ari. Hindi ako kukuha ng hindi sa akin, no? Sa bagay. Pagkatapos mo dyan, kumain na tayo kaagad ha. Gusto ko maglakad-lakad sa labas eh. Mukhang presko ang hangin. Gabi na, no? Kung kailang gabi saka mo naisipang maglakad-lakad. Grabe ka talaga. Di ba pwedeng ipagpabukas yan? Hindi ka gaya ito ng Maynila, no? Pagod tayo kanina. Malamang na magpahinga muna tayo. Pwede namang ipagpabukas yan eh. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa atin dyan sa labas. Di pa naman nila tayo kilala. O akala ko ba ligtas tayo dito? Ligtas nga. Pero hindi naman natin alam kung anong pwede mangyari sa atin dyan sa labas ngayong gabi. Malay mo, may lasing dyan at bigla na lang tayong pagsasaksakin. Wala yan. Mukha naman tahimik ang baryo nyo eh. Gusto ko lang maglakad-lakad. Sige na, pumayag ka na. Kung ayaw mo, ako na lang. Ay nako. Oo na, sasamahan na kita. Kulit mo talaga oh. Pag tayo napahamak, ewan ko lang sa'yo. Di ko alam, ipapaliwanag kila tita kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Wala nga yan, akong bahala. Alam naman nilang kaya kong lampasan lahat eh. O sige na, kumain na muna tayo. Luto na rin to. Pumunta ka na sa lamesa. Ipaghahain kita, mahal na hari. Hari ka dyan. Bilisan mo na, nagugutom na ako. Sus, nagsasalita ka pa eh, kumakain ka na. Subo mo na lahat yan sa bibig mo. Ay, sandali, maiba tayo. Wala bang chicks dito sa baryo nyo?
Baka nandito yung future ko eh. Naku Lando, huwag mong dalhin dito sa baryo yung pagkababaero mo ha. Iwan mo na yan sa Maynila, hindi ka bagay dito. Lahat ng tao dito nire-respeto. Subukan mo magbiro ng ganyan dyan sa labas, baka habulin ka pa ng itak. Eto naman, nagtatanong lang eh. Hindi ko nga alam. Kita mo kadarating lang natin eh. Sana may maganda tayong kapitbahay no. Para naman hindi boring yung pamamalagi natin dito. At para hindi rin ako magsisi na dito ako tumuloy sa'yo. Hoy, di ko sinabing sumama ka sa akin ha. Ikaw ang nagprotesta sa mami mo. Nag-asabalutan ka't sumama ka sa akin para magbakasyon dito sa probinsya. Oo na, di mo na kailangan ulit-ulitin. Tatanong lang naman ako kung may chicks eh. Oh, ikaw magugas ng plato ha. Ano pa nga bang magagawa ko? Ikaw nagluto ng pagkain eh. Hoy, goods. May bilisan mo na. Hintay na lang kita sa labas pagkatapos mong magugas. Kita mo to, sasama rin pala sa akin maglakad-lakad. Pinag-aalala lang ako sa'yo no, baka mamaya mapahama ka dyan. Hindi nga to kagaya ng Maynila na 24/7 gising ang mga tao. Dito, kapag sumapit na gabi, nasa kanya-kanya ng mga bahay ang mga tao dito dahil oras na yun ang pahinga. Oo na. Mamaya ako nalang hugasan ng mga plato. Tara na. Uy, sarado mo yung pinto ng bahay. Saglit lang tayo ha. Oo nga. Dito lang din naman tayo sa malapit eh. Hindi na tayo lalayo. Alam mo, curious din ako kung sino yung nakatira dito sa bahay na to. Wala naman kasi yan dyan dati. Bakanting lupa lang yan eh. Ilan to na nga kasi nakalipas. Hindi lang naman tao nagbabago eh. Lugar din. Ay, mga bata! Ay, anak ng tokwa oh. Oh, bakit po Manong? Elias, ang ganda ng babaeng kasama niya. Tumahimik ka nga. Tay, mukhang bago lang sila dito sa baryo natin. Kayo dalawa, saan ba kayo galing? Ngayon lang namin kayo nakita dito sa lugar na to ah. Galing po kaming Maynila. Pansamantala lang po kami dito. Nagbabakasyon lang po. Saan kayo nakatira ngayon? Doon po oh. Bahay ng lolo ni Elias. Oo, tama po yun. Ay ako nga pala si Mang Kaloy. At ito naman ang anak kong si Leia. Ako naman po si Elias. At ito naman po si Lando, kaibigan ko. Ay pasensya na kayo kung nagulat namin kayo kanina. Gusto lang namin kayong balaang dalawa. Balaan? Saan naman po? May multo po ba sa bahay nila Elias? O may aswang pong pag-alagala dito sa baryo nyo? Kaya nga po, ano po ba yun? Mukhang may multo nga sa bahay nyo Elias. Kung paano sila tumingin sa isa't isa, mukhang delikado eh. Sa baryo namin, hindi ligtas ang magpagala-gala kapag gabi. Ha? Bakit naman? May malaking aso pag-alagala dito. Lahat ng kanyang makitang hayop ay kanyang pinapatay. Kinukuha ang mga laman loob, maging ang mga tao ay naatake. Sabi ko sa iyo Elias eh, totoo yung mga naririnig natin kanina tungkol sa aswang eh. Totoo po ba yung sinasabi nyo? Baka naman po gusto nyo lang kaming takutin dahil bago lang kami sa lugar. Mukha ba kaming nagbibiro ni tatay? Nag-aalala lang kami ni tatay sa mga mamamayan dito sa baryo namin. Ilang mga bata at mga hayop nang napirwisyo ng malaking aso na yan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin namin siya nahuhuli. Nasa sa inyong dalawa kung maniniwala kayo o hindi. Pero binalaan na namin kayo ha. At dahil mas malapit kayo sa suspect ng baryo kung sino ang malaking aso na yon, kailangan nyong magdoble ingat. Malapit sa suspect? Kapitbahay po namin? Oo, nakikita nyo yung bahay na yan sa tapat ninyo. May nakatira diyang babae. Simula nang dumating siya dito sa baryo, nagkagulo na lahat. Doon na nagsimula ang mga kababalaghan na nangyayari sa baryo. Pero bakit hindi po namin siya nakikitang lumalabas ng bahay? Kaya nga po, kanina tumatawag din ako sa bahay na yan kasi hingi sana ako ng tanim nilang malunggay. Pero wala naman sumasagot. May tao dyan. Ang pangalan niya ay Mika. 2 linggo pa lang siya dito sa baryo. Hindi namin siya makausap dahil palagi siyang nakakulong sa bahay na yan. Ni isa wala pang nakakapasok sa loob ng bahay sa takot na baka kainin din sila. May pruweba ba kayo na siya ang pumapatay ng mga hayop at tumaatake sa mga tao tuwing gabi? Oo, may nakakita sa kanya na nagpapalit ng anyo tuwing gabi. Mula sa magandang babae hanggang sa asong malaki. Hindi siya normal na aso. May mga pangil at mahaba ang balahibo. Nakakatakot ang itsura niya.
nakita mo na? Oo naman, kasama ako ni tatay palagi eh. Binabala kasi naming hulihin ang aso na yun. Mang Kaloy, hindi po ba delikado na isama niyo si Lia sa paghuli ng aso na yon? Gusto niya eh. Marunong din naman siyang lumaban at isa pa. Walang gustong sumama sa akin na hulihin yung aso na yon dahil takot silang lahat eh. Minamaliit niyong kakayahan ko. Hindi porket babae ko, hindi ko na kayang gawin ang mga gawain ng mga lalaki. Kaya kong lumaban. Para saan pa ang dating pagiging tanod ni tatay kung hindi ko matututunang lumaban? O siya, bumalik na kayo sa bahay niyo. Hindi naligtas dito. Tara na, Elias. Sige po, mag-iingat po kayo. Kayong dalawa ang mag-ingat. Kapag may nangyaring hindi maganda dito, huwag kayo magdadalawang isip na sumigaw ha. Tutulungan namin kayo. Sige po, papasok na po kami sa loob. Bye, Lia. Uy, babaero ka talaga. Bilisan mo na nga pumasok. Ito naman, gusto ko lang magpaalam eh. Sa lahat ng narinig natin, inuna mo pa talaga yan ha. Elias, paano nga kung totoo talaga yung chismis nila? Hindi ko nga din alam eh. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Ako rin. Pero nakakatakot pa rin, no? Sana lang hindi totoo. Kung totoo man yun, delikado si Mang Kaloy at Lia. Hindi nila yung kayang labanan na silang dalawa lang. Anong gusto mong gawin? Tulungan natin sila? Wala nga tayong alam kung paano lumaban eh. At saka, nandito nga tayo para magbakasyon, hindi para talunin ng aswang na yan. Hindi mo ba naisip, kung hindi natin mapapatay ang aswang na yan, paano tayo magkakaroon ng payapang bakasyon? Naku naman, kainis oh. Bakit ba kasi sumama pa ako sa iyo eh? Ewan ko sa'yo. Uwi na nga tayo. Malalaman natin yan bukas kung anong nangyari sa baryo natin. Oo na. Matapos mag-usap ni na Elias at Lando, ay kaagad na rin silang bumalik para magpahinga. Pero hindi pa man nagtatagal ang pagkakalapat ng likod sa kama ay nakarinig na sila ng ingay at ilang mga kaluskos na nagmumula sa labas ng kanilang bahay na tinutuluyan. Mabilis na lumabas ng kanyang kwarto si Lando at kumatok sa pintuan ni Elias. Elias, anong ingay yun? Parang may tao sa labas ng bahay ah. Huwag ka maingay. Titingnan natin. Wag na, baka magnanakaw eh. Baka may dala din na patalim. Wala tayong laban kung magkataon. Sinar mo naman ang pinto, di ba? Nakalak yun? Oo, pati sa kusina. Hindi na siguro yan makakapasok. Maganda na lang tayo. Dito na lang ako matutulog sa kwarto mo para siguradong ligtas tayong dalawa. Ano? Hindi pwede, no? Doon ka matulog sa kwarto mo. Ayoko, dito lang ako. Lumabas ka na sa kwarto ko. Doon ka na sa kabila. Ang duwag mo talaga. Kahit kailan ka talaga, Lando. Oh. Dito na lang ako. Ayoko doon. Ang likot mo kaya matulog. Ayaw kitang katabi, no? Doon ka na sa kabila. Bilisan mo. Tumayo ka na dyan. Tumayo ka na dyan sa kama ko. Ayoko nga eh. Nakakatakot doon eh. Kita mo na? Iniisip mo na naman na multo o aswang yon, no? Kasi naman, baka may multo talaga dito sa bahay nyo. Tapos, ayaw tayong patuloyin dito kasi bahay nila to. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kinabukasan ay sabay na nagising ang dalawa dahil sa ingay na kanilang naririnig mula sa kanilang mga kapitbahay. Ano yun? Ang ingay naman nila. Mukhang nag-aaway ah. Tara, tingnan natin. Bilisan mo dyan. Uy, sandali. Ito talaga oh. Lia? Ikaw si Lia, di ba? Ano nangyayari? Bakit ang iingay nila? May nag-aaway ba? O kayo palang dalawa. Wala ba kayong narinig dito sa labas ng bahay niyo kagabi? Natagpuan daw kasing patayang manok na panabong ni Mang Berting. Walang laman loob at wakwak ang tiyan. Manok lang pala. Kala ko tao na namatay eh. Parang anak ni Berting yung manok na yon. Kaya ganun na lang ang galit nila. May narinig po kami kagabi pero hindi na po namin pinansin. Akala po kasi namin magnanakaw na gustong pasukin yung bahay namin. Sabi ko na kasi sa'yo, Tay dapat hindi tayo umuwi kagad kagabi. Hindi tuloy natin nahuli ang malaking aso na yon. Yung malaking aso po ba yung may gawa nun? Wala nang iba, Lando. Hindi kayang gawin ng tao yun eh. Kung taong may balak lang na masama sa manok ni Berting, hindi niya nakukunin ang laman loob ng manok. Pero tingnan nyo naman kung ganong pinsala na sa baryo natin ang aswang na yan.
Tignan nyo, hindi naman lumalabas si Mika. Palagi na lang siyang nakakulong sa bahay niya. Takot maarawan. Nasubukan niyo na po bang takutin ang bahay niya? Baka naman po hindi siya ang aswang. Mahirap pong magbintang lalo na kapag walang matibay na ebidensya. Lahat ay takot. Ayaw nilang mapahamak kaya kahit na malaking pinsala ng nagawa ni Mika sa baryo, walang mangahas na puntahan siya. Ayaw pa rin nilang mamatay Paano niyo po malalaman na siya talaga may gawa kung hindi niyo siya kakausapin? Baka po hindi lang siya sanay sa mga tao kaya hindi siya lumalabas ng bahay. Sige, subukan nyo siyang puntahan ngayon. Tignan natin kung lalabasin niya kayo. Hindi ko pa nakikita si Mika. Kaya hindi ko masabi kung siya ba talaga yung may gawa ng mga kababalagan dito sa lugar namin. Pero paano ko naman masisiguro kung hindi ko siya kakausapin? Uy, Elias! Ayos ka lang ba? Anong sinasabi mo dyan? May bala ka bang puntahan yung Mika na yon? Oy, kung ano man yung binabalak mo, pakiusap lang Huwag mo na ituloy. Delikado yan. Pero kung hindi natin siya kakausapin, paano natin malalaman ng totoo? Hindi tayo pwedeng maniwala na lang sa kanila. Paano nga kung totoo yung sinasabi nila? Paano kung hindi pa tayo nakakapasok sa bahay niya inatake niya na kagad tayo? Hindi mo ba naisip yun Ay nako, manahimik ka na nga lang. Oo na, di na ako pupunta. Wag na wag talaga. Baka mapahamak lang kayo. Lalo pat hindi kayo taga rito sa amin. Kung ako sa inyo, babalik na lang ako sa Maynila kasi mas masisiguro nyo ang kaligtasan nyo. Hindi na lang siguro kami mangengyalam. Mabait pa rin naman siguro si Mika kahit papano Hindi tayo nakakasiguro. Walang nakakakilala sa kanya sa baryo kaya hindi natin masisiguro. Mabuti pa, lahat kayo, bumalik na kayo sa mga bahay nyo. Lahat ng alaga nyong hayop ipasok nyo na sa loob ng bahay. At wag na kayong lumabas kapag gabi. Tama, kayong dalawa mag-iingat kayo ha. Wag na wag kayong lalabas kapag gabi. Nag-aalala ka ba sa akin Uy, ayan ka na naman Lando Lia, pasensya ka na sa kaibigan ko Pero salamat sa pag-aalala. Hindi na kami lalabas ng gabi. Sanay na ako sa kaibigan mo kahit kagabi ko lang kayo nakilala. O paano, maiwan ko na muna kayo. May pupuntahan lang ako. Hindi niyo po ba ako isasama, Itay? Hindi na. Kailangan ako sa barangay Di ba po hindi na kayo tanod? Kaya nga po, ano pong gagawin niyo doon? Kakausapin ko yung punong barangay tungkol sa mga nangyayari. Kailangan na nating sabihin sa kanila para magawa nila ng aksyon ang nangyayari sa baryo natin. Sasama ako sa inyo, Tay. Hindi na. Kaya ko na yon. Dito ko na lang muna sa kanila. Si Tatay naman. Ayaw mo ba kami makilala, Lia? Hindi naman kami mamamatay tao Hindi naman sa ganun. Hindi lang ako sanay makipag-usap, lalo na sa lalaki. Ngayon, masanay ka na. Tara, doon tayo sa loob. Iniwan ka na ng tatay mo. Wala ka na magagawa, tara na. Ano bang gusto mong kainin? Pagluluto kita. Aray ko naman, Elias. Humigil ka na. Di ka nga marunong magluto Ang galing mo magtanong ha, hindi ka pala marunong magluto. Ganyan talaga pag rich kid. Walang alam sa gawaing bahay. Mali ka yata ng pinuntahang lugar Walang pagkain dito na pwede mo lang orderin tapos darating na lang sa pintuan mo. Sige lang, pagtulungan nyo lang akong dalawa. Akala nyo nakakatuwa kayo Ang dami mo pa kasing sinasabi Umupo ka na lang dyan at magilamos ka na. Baon na ng hininga mo Ganyan ba talaga kayong dalawa? Para kayong mga aso at pusa. Oo, sanay na kami sa ganun Ay teka, maiba nga pala ako. Hanggang ngayon kasi nagtataka pa rin ako kung anong itsura ni Mika. Maganda ba talaga siya? Ikaw talaga puro ka na lang babae. Diyos ko naman Lando, magbago ka na nga. Ang sagot sa tanong ni Lando ay oo. Maganda si Mika, maputi, mahaba ang buhok na straight, may katangkaran din siya. Pero sa lahat ng yun, kapag nagpalit na siya ng anyo ay nawawala ang lahat ng yun. Ibang-iba na si Mika kapag nagiging aso na siya. Anong itsura niya kapag nagpalit ng anyo? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa kasi siya nakikita Isang magandang babae lang ang nakikita kong Mika. Kaya nakakapagtaka na siya ang asong pumapatay dahil sa ganda niya. Para na nga siyang anghel na bumabalang sa lupa. Bakit kung sino pa yung maganda?
Sila pa yung masasama, no? So sinasabi mo na pangit ako. Ha? Hindi Wala akong sinasabing ganun Iti ko mo na nga kasi yung bibig mo. Kung ano-anong lumalabas eh. Nagbibiro lang ako. Oo nga pala, baka wala kayong gagawin mamayang gabi. Gusto niyo bang sumama sa amin ni tatay para hulihin si Mika? Pas, ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako sigurado. Ayaw ko din talagang mangyalam sa problema ng baryo nyo eh. Ayos lang naman, natanong ko lang. Tama, nandito kami para magbakasyon, hindi para manghuli ng aswang. Tara, kumain na nga muna tayo. Ano bang plano natin ngayon, Lando? Pumunta sa palengke. Kailangan natin ng pagkain dahil wala na tayong pagkain sa kusina, no? Hindi ko na kayo masasamahan kailangan ako ni tatay eh. Wala ka na bang nanay? Wala na, simula nang ipanganak ako, hindi ko na nakita si nanay. Ang sabi naman ni tatay ay namatay na siya nung pinanganak niya ako. Ay, sorry Hayaan mo na, tapos na rin naman. At saka ayos lang naman sa akin kahit wala akong nanay. Si tatay lang ang nandyan ay ayos na. Wala ka bang boyfriend? Naku, wala pa yan sa utak ko. Ang mahalaga sa akin ngayon ay alagaan si tatay at makahanap ng magandang trabaho. Sa Maynila, maraming trabaho doon. Baka gusto mong sumama sa amin. Kami nang bahala sa'yo, tutulungan ka namin. Naku, hindi ko yan tatanggihan. Pero kailangan ko pa rin magpaalam kay tatay kung papayag ba siya o hindi. Tutulungan ka namin magpaalam. Kami nang bahala sa'yo. Totoo ba talagang sinasabi nyo? Hindi na ako makapaghintay. Marami ka makukuhang trabaho kapag nasa Maynila ka. Hindi ka maubusan ng trabaho. Ang kailangan mo lang ay maging matyaga sa paghahanap at huwag ka mapili. Balita ko maganda raw sa Manila eh. Totoo ba yun? Maganda kung marami kang pera. Hindi totoo yun. Kapag nandun ka na, puro usok ang malalanghap mo. Hindi kagaya dito na sariwa ang hangin. Ang mamahal din ang bilihin kaya doon. Ay, hindi na lang siguro ako pupunta doon. Ayan kasi, tinakot mo Lando eh. Oo, ako na naman. Sige na nga, kasalanan ko na lahat. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin si Lia sa bahay na tinutuluyan nila Elias at Lando. Pumunta na rin sila ng palengke para mamili ng mga kakailanganin nila sa kanilang bahay. Nang sumapit ang gabi, ay nagpasyang dalawa na tumambay sa kanilang bakuran dahil may upuan doon na pwede nilang tambayan. Buti pa dito, kahit walang aircon malamig, sariwa pa ang hangin. Hindi kagaya sa Maynila na puro usok at ingay ng sasakyan ang naririnig ko. Ang sakit sa tenga eh. Hindi talaga bagay ang rich kid sa lugar namin. Kaya kung mag-iinarte ka, bumalik ka na lang talaga sa Maynila. Hindi kita pipigilan. Hindi naman ako nagrereklamo Shh! Huwag ka nga maingay. Parang may tao sa labas ng bahay ni Mike oh. Hindi kaya si Mika yun? Hindi ko alam. Pero parang hindi tao eh. Nak ng tinapay. Hindi naman kasi talaga yan tao eh. Ang laking aso niyan, Elias. Aso ba yan? Bakit may pangil? Ang haba pa ng balahibo. Hindi yata aso yan eh. Demonyo yan! Aswang! Shh! Huwag ka nga maingay. Naan mo nga yung boses mo. Ang ingay mo eh. Baka marinig ka niyan eh. Maisipan niya na sugurin tayo. Hindi pa naman marunong lumaban. Ang alam mo lang sumigaw na parang babae. Talaga lang Nangaasar ka ba? Ay, teka. Saan siya pupunta? Bakit parang hindi papasok sa bahay niya? Hindi ko din alam. Huwag mo nga alisin sa kanyang paningin mo ha. Sigurado may makukuha tayong impormasyon dito. Si Mika ba talaga yan? Baka naman kasi hindi si Mika yan. Diyan lang umaligid ng aso na yan kasi gusto niyang patayin si Mika. Ibig sabihin, nasa panganib ang buhay ni Mika. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo pa naman sigurado kung ano ang totoo. Huwag kang gumawa kagad ng konklusyon ha. Elias, may palabas mula sa kakahuyan. Sa likod ng bahay ni Mika. Oo, nakikita ko. Tumihimik ka na nga muna kahit saglit lang. Elias, natatakot ako eh. Paano kung si Mika ngayong lumabas niyan dahil nagpalit na siya ng anyo? Kung siya man yan, kailangan niyang tumigil sa pagpatay. Hindi tama ang kanyang ginagawa. Yan ang balak mo. Huwag mo sabihin tutulong ka kay Mang Kaloy para hulihin siya. Kung yun ang paraan para mahuli siya, bakit hindi natin gawin? Naku, ikaw na lang. Huwag mo na ako damay. Di ko nga kaya ipagtanggol ang sarili ko eh. Wala akong alam sa martial arts, no? Hindi lang pagiging magaling sa martial arts ang kailangan ng baryo natin.
pagiging mautak din para mahuli yung malaking aso na yan. Nasasabi mo lang yan kasi kaya mong makipaglaban eh. Ang duwag mo kasi. Kapag alam mong hindi mo kaya, hindi mo na talaga gagawin. Paano mo malalaman kung kaya mo ba o hindi kung hindi mo naman susubukan? Hindi mo nga ako kagaya, Elias. Malakas ang loob mo na harapin ang lahat. Pero ako, wala ako noon. Huwag ka na nga muna maingay. Palabas na siya oh. Langya. Hindi na asong lumabas, Elias. Babae na. Kailangan to malaman nila Mang Kaloy. Hindi tayo pwedeng lumabas ngayon sa bakuran. Makikita niya tayo. Papasok na siya sa kanyang bahay eh. Pero maaga pa para bumalik siya sa pagiging tao. Nakakain na ba siya ng hayop kaya maaga siyang bumalik sa pagiging tao? Baka nga may nakain na siya. Pero maganda nga si Mika ha. Tama si Dia. Nakakaumaling ang ganda niya. Hindi ako makapaniwala. Bilisan mo, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Totoong aswang si Mika. Nakita naman natin, di ba? Ibig sabihin, totoo mga kwento-kwento sa baryo nyo. Hindi lang yung basta kwento. Dahil posibleng sa susunod buhay na ng tao ang pwedeng mawala. Hindi natin pwedeng hayaan na lang na mangyari pa yon. Kailangan na natin kumilos. Ayoko nga, Elias. Ikaw na lang. Hindi ako sasama sa inyo ni Mang Kaloy at Lia para hulihin ang aswang na yan. Lando, wala nang gagawa nito kundi tayo lang. Kailangan natin magmalasakit sa baryo na to kung gusto pa natin magtagal dito. Hindi pwedeng tumunganga na lang tayo dito at walang gawin. Kailangan tayo ng mga tao sa lugar na to. Hindi ko nga kayang lumaban. Hindi mo ba naintindihan yun? Lando naman kaya mo. Ayaw mo lang gawin. Hindi mo nga ako kagaya Paulit-ulit. Hindi mo ako kasing tikas at kasing tapang. Ikaw na rin nagsabi na duwag ako Wala kayong mapapala sa akin. Baka ako pa makasira sa plano nyo para mahuli siya. Hindi nga totoong duwag ka. Pwede ba? Matuto ka namang harapin ang takot mo. Hindi habang buhay tatakbo ka na lang sa lahat ng yon. Hindi solusyon ng pagiging takot sa lahat ng bagay, Lando. Harapin mo ang takot mo. Paano kapag hindi ko kaya? Paano kung mapahamak tayong lahat dahil sa akin? Ayoko. Iniisip mo kasi kagad ang negative side Hindi mo iniisip ang pwede mangyari sa baryo na to kapag nahuli ang aswang na yon. Bakit ba hindi mo na lang ako intindihin? Ayoko nga lumaban. Nagkamali talaga ako, sumama ako sa'yo dito Mali nga. Maling-mali na sumama ka dito. Hindi bagay ang mga duwag na katulad mo sa lugar namin. Nako, uwi na nga ako bukas sa Maynila. Hindi na sumagot pa si Elias kay Lando. Inisyang bumalik ng bahay at pumasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay isinara ang pinto. Hindi pa rin siya makapaniwala na gano'n ang mga iniisip ni Lando tungkol sa kakayahan nito. Ang gusto lang naman kasi ni Elias ay tumulong sa kanilang baryo para maging panatag ito. Pero dahil nanggaling na rin kay Lando ang mga binitiwan nitong salita, ay mukhang wala nga talaga itong planong tumulong sa kanila. Mukhang buo na rin ang desisyon ng binata na bumalik na sa Maynila. Kinabukasan, nagising si Elias sa ingay ni Lia na nagmumula sa labas ng kanilang bakuran. Sigaw ito ng sigaw sa pangalan ng dalawang lalaki. Elias, Lando, nandyan ba kayo? Gising na! Anong ginagawa mo dito? Ang aga pa. Wala naman, gusto ko lang mga musta at saka wala naman akong gagawin kaya naisipan kong manggulo na lang dito sa inyo. Baka sakali ring makasama ako sa lakad nyo ngayong araw. Pwede na ba akong pumasok? Oo, pasok ka. Ay, siya nga pala. Wala kaming lakad ngayon. Bakit? Akala ko ba mamamasyal kayo ngayon sa baryo kasi bakasyon nyo to? Naiba yata ang ihip ng hangin Uuwi na si Lando sa Maynila Ha? Ang bilis naman. Totoo ba? Lando? Tumingin ka nga sa akin. Bakit ka ba nakayuko dyan? Ano bang problema mo? Nag-away pa kayong dalawa? Biglaan naman yata ang pag-uwi mo. Hindi ka pa nga nakakaisang linggo dito sa baryo Hayaan mo na siya. Ay, siya nga pala. May kailangan nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nakita namin kagabi yung malaking aso na tinutukoy nyo. Talaga? Hindi ba kayo inatake? Anong nangyari? Paano nyo nakita? Wala bang nangyaring masama sa inyo? Oo, kumalma ka lang. Walang nangyari sa amin. Nakita lang namin siya dyan sa tapat. Pumasok siya sa gubat at pagbalik niya, naging tao na siya. Nakita nyo ba kung sino ang tao na yun? Anong itsura niya? Si Mika ba talaga ang aswang? Hindi ko alam ang itsura ni Mika pero magandang babae ang lumabas mula sa kagubatan.
Nakabalot lang siya ng puting tela bago siya pumasok sa bahay. Si Mika nga yun, pero wala naman akong nabalitaan ngayon na may namatay na hayop o inatake sila ni Mika, kaya nakakapagtaka nga eh. Maaga pa lang nung nakita namin siya eh. Kagad din naman siyang pumasok sa bahay niya. Kailangan tong malaman ni tatay. O sige, sasama ako sa inyo para huliin si Mika. Sigurado ka ba? Hindi ka nabibigla? Hindi. Gusto ko din kasing maging payapa na ang baryo natin eh. Bago sana ako umuwi sa Maynila. Naku, matutuwa nito si tatay. May makakasama na kami sa paghuli kay Mika. Ikaw ba, Lando? Ayaw mo bang sumama sa amin? Yan ang pinag-awayan namin kagabi kaya uuwi na siya sa Maynila. Ha? Nag-away pala talaga kayo? Hindi ko kayang lumaban eh. Wala akong lakas ng loob para gawin yon. Hindi naman kagad meron ka nun eh. Ang pakikipaglaban ay napag-aaralan. At hindi lang dahil hindi ka magaling sa martial arts ay hindi ka na pwedeng tumulong. Baka sa ibang paraan makatulong ka. Bakit ba nawawalan ka na kagad ng pag-asa? Ni hindi mo pa nga nasusubukan eh. Pero lampa ako at matatakotin. Wala akong magagawa para tulungan kayo. Hayaan na natin siya. Buo ng desisyon niyang umuwi sa Maynila eh. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Kung sakali man natutulungan mo kami, hindi lang kami ang matutulungan mo, maging ang buong baryo. Nakasalalay sa atin ang kaligtasan nila. Kung ano man yung desisyon mo sa buhay, ire-respeto ko. Lando, kung uuwi ka man sa inyo, mag-iingat ka ha. Lia, gusto ko pala magpaturo kay Mang Kaloy kung paano lumaban at yung mga pamahiin. Hindi ko alam kung marunong nun si tatay. Hindi ko naman kasi siya nakikita eh. Pero kung gusto mo talaga, pwede ka naman pumunta sa bahay. Nandun lang naman si tatay eh. Sumama ka sa akin mamayang hapon para mamayang gabi, pwede na tayong maglibot o bantayan ng bahay ni Mika. O sige. Kasama na ako sa inyo. Totoo? Ha? Sigurado ka ba? Oo nga. Eh mabuti naman. Pagsapit ng hapon, pumunta sila sa bahay ni Lia. Dito ba talaga ang bahay nyo? Oo, hindi kalakihan gaya ng tinutuluyan nyo. Pero ayos na kami rito ni tatay. Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin, ang linis kasi at ang daming halaman. Alatang mahilig kayo sa halaman eh no? Ako lang naman ang mahilig sa halaman eh. Si tatay hindi. Sabi niya naman sa akin, si nanay rin daw ay mahilig sa halaman. Kaya siguro naman ako yun sa kanya. Halamang gamot ba ang iba dito? Ah, oo. Diyan kami kumukuha ng gamot ni tatay. Doon sa likod din ng bahay. Maraming halamang gamot na pwedeng gamitin kapag may sakit. Elias, Lando, anong ginagawa niyo dito sa amin? Mano po, itay. Nandito po silang dalawa. May maganda po akong balita. Ano ba yon? Gusto po nilang sumama sa atin para hulihin si Mika. Sigurado ba kayong dalawa? Hindi ba kayo napipilitan lang? Hindi po, Mang Kaloy. Buo po ang desisyon naming tumulong sa inyo. Nandito nga po kami para magpaturo sa inyo kung paano labanan ng malaking aso na yun eh. Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Pero gusto ko na rin pong makatulong. Kung ganon, pumasok kayo dito sa loob. Kailangan nating magplano at gumawa ng mga pangontra sa aswang na yon. Hindi po ba kapag aswang, ang kahinaan nila araw? Pati na rin ang asin? Hindi lahat ng aswang ay takot sa araw. Dahil may mga aswang na nagpapanggap na tao kaya nakakausap natin sila kahit hindi gabi. Pero si Mika po, hindi lumalabas ng bahay niya eh. Baka takot din siya sa araw. Hindi natin sigurado. Kailangan lang natin mag-ingat. Ang palagi naming dinadala ni tatay kapag gabi na naglilibot kami sa baryo ay ang buntot pagi. Ito ang isa sa mga kinatatakutan ng mga aswang. Buntot pagi? Ano yun? Isa itong isda. Kung hindi mo alam ang salitang pagi, siguro naman stray fish, alam mo na. Alam ko na po. Pero bakit po siya naging pangontra sa mga aswang? Dahil na rin sa mga malilit na tinik nito at matibay na buntot. Kahit hindi ka aswang, kapag nahampas sa'yo yung buntot na ito manghihina ka at pwede ka pang mamatay. Para mas lalo pang lumakas ang buntot pagi na to, inilalagay ko ang mutya na to sa hawakan. Mas lalakas ang magiging epekto nito sa sino mang aswang na matatamaan. Ano po? Mutya? Nakikita mong suot ni itay na kwintas?
May bato yan sa loob. Mutya ang tawag doon dahil hindi lang yon basta bato. Ang mutya ay makapangyarihan. Kahit saan pwede mo tong makita. Pero bihira lang. Nakita ito ni tatay sa tanim naming kalamansi sa likod ng bahay. Kakaibang bunga mula sa kalamansi. May kapangyarihan po talaga siya? Akala ko sa TV lang may powers na ganyan eh. Sa totoong buhay din pala meron. Marami pa kayong hindi nalalaman sa mundo. Mga bata pa kayo eh. Tay, gagawa po ba ako ng pangontra sa aswang? Oo, dikdikin mo ng pinong-pino ang bawang at asin. Paghaluin mo at ilagay mo sa isang lalagyan. Ay, tutulungan na kita, Lia. Sige. Mang Kaloy, bakit po ba nagiging aswang ang isang tao? At paano po nila nagagawang magpalit ng anyo bilang tao papuntang aswang? Ang iba ay pinanganak na talagang aswang. Sa ayaw at sa gusto nila, aswang na sila. Pwede nilang gamitin yun sa mabuting paraan o hindi. Ang iba naman ay nahahawaan. Kapag ang isang tao naman ay naging aswang, ibig sabihin lang nun, may aswang na gusto din silang maging aswang. Paano po nangyayari yun? Imposible naman po atang maging aswang ang normal na tao. Maraming paraan, Elias. Una, ay niyayanggaw. Ito ay paraan ng aswang kung saan nilalagyan ng laway ang pagkain at saka ipapakain sa tao. Pwede rin namang niriritualan ng aswang para maging aswang ang normal na tao. At ang isa ay kapag sinalina ng mutya ng aswang ang tao. Yan ang mga posibleng paraan para maging aswang ang isang normal na tao. Ganun po pala. Sigurado ka ba talagang gusto mong sumama? Hindi madali ang kakaharapin natin doon, Elias. Pwede tayong mapahama kapag hindi natin alam ang gagawin. Hindi basta-basta aso si Mika. Opo, Mang Kaloy. Sasama kami ni Lando. Nang matapos mag-usap sina Mang Kaloy at Elias, ay sakto rin dahil natapos na si Lia at Lando sa kanilang ginagawa. Tinuruan naman sila ni Mang Kaloy kung papaano ipagtanggol ang sarili. Binigyan silang 3 ng buntot pagi na pwede nilang gamitin para labanan si Mika. Pagsapit ng gabi, ay sabay-sabay silang lumabas ng bahay para mag-ikot. Pero wala silang nakitang bakas ni Mika o ng malaking aso. Takang-taka sila pero wala silang magawa. Kaya bagsak ang balikat na umuwi sila sa kanilang bahay para magpahinga. Pero kinabukasan ay doon nila nalaman na may inatake na naman si Mika na hayop sa kanilang baryo. Hindi natin siya nakita kagabi. Baka nagkasalisihan. Naawa ko sa aso na to. Ang gandang lahi pero walang awang pinatay. Kailangan natin kumalma lahat. Walang magandang magagawa ang galit natin. Kailangan natin magtulungan para mahuli ang aswang na yon. Wala na naman silang imik, Tay. Palagi na lang kapag hihingi tayo ng tulong sa kanila, galit sila kay Mika pero takot naman silang labanan siya. Maganda na rin sigurong hindi na sila kasali sa laban. Baka mas lumala ang sitwasyon eh. Baka hindi na hayop ang kainin ni Mika sa susunod. Baka tao na. Hindi na ako magtataka kung isang araw may tao nang mamatay dahil sa kanya. Pero Tay, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Wala tayong magagawa, Lia. Kahit gusto natin silang tulungan, kung sila naman ayaw makipagtulungan sa atin, wala din. Anong silbi ng pagkilos natin kung ayaw nila tayong tulungan? Walang magagawang takot nila kung habang buhay nilang dadalhin yon. Lalo lang silang mapapahamak. Pero hindi naman po natin sila pwedeng pilitin na tumulong sa atin. Hindi nga. Pero para din naman sa kanila ang ginagawa natin Wala ba silang isip? Walang silbi ang pagkilos natin kung hindi nila tayo tutulungan. Kahit mag-ingat na lang sana at sumunod sa mga bilin natin ay gawin nila, malaking tulong na yon. Hindi po rin natin sila pwedeng utusan dahil baka ibang maging dating sa kanila nang sasabihin natin. Tama si Mang Kaloy. Walang silbi ang gagawin nating pagtulong sa kanila kung magpapasaway sila at hindi makikinig sa atin. Kung tayo tanggol ng tanggol sa kanila pero hindi pa rin sila nakikinig dahil labas pa rin sila ng labas sa gabi, wala rin kwenta yung ginagawa natin. Dahil may mga hayop at pwede may tao na rin na mamatay. Susubukan ko pong ikutin mamaya ang mga kabaryo natin para pagsabihan sila. Sana lang makinig sila sa akin. Mamayang gabi, kailangan ulit natin mag-ikot sa baryo. Kailangan natin maging mapagmasid at matalas ang pakiramdam para hindi na siya makawala sa atin.
Pwede rin po bang maghiwa-hiwalay tayo para mas mabilis ang pag-iikot natin? Hindi pwede, baka mapahamak tayo. Hindi ko kayang lumaban, no? Anong silbi ng dala mong pangontra kung hindi mo gagamitin? Tama si Elias, Lando. Kailangan mong maging matapang. Hindi habang buhay duwag ka. Walang patutunguhan ng pagiging duwag mo kung hindi mo aalisin yan sa sarili mo. Lando, huwag kang pangunahan ng takot at pangamba. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para tulungan ka. Kaya lalaban tayong lahat. Lalaban tayo, Lando. Kahit na anong mangyari. Kinabukasan, nag-usap-usap sila tungkol sa kanilang ginawa. Wala na naman tayong nakita kagabi. Matalas ang pang-amoy ni Mika. Hindi siya nagpapakita sa atin. Sugurin na kaya natin yung bahay niya. Hindi pwede. Baka hindi pa itong oras para makaharap-harap tayo. Kailangan pa natin ng dagdag na plano at pangontra. Baka nagpapalakas pa rin siya dahil hindi naman siya iiwas sa atin kung malakas siya eh. Haharap siya sa atin ng handa, kaya kailangan din natin maging handa. Mang Kaloy, may naghahanap po sa inyo. Ah, Shelly, bakit umiiyak ka? Tay, may nawawalang bata sa kabilang barangay. Anak ni Manang Selly. Anong gagawin natin? Tutulong tayo sa paghanap. Hindi kinakain ng malaking aso ng buo ang katawan ng hayop na kinakain niya. Kaya hindi rin kakainin ng aso na yon ang katawan ng bata kung siya man ang may pakana ng lahat. Kailangan na natin kumilos. Tara na! Tay, nakita na ang bata. Nandun sa tabing ilog. Matapos ang ilang oras sa paghahanap nila Elias, nabalitaan nilang natagpuan na ang bata. Buhay pa ba ang bata? Wala na. Wakwak ang kanyang tiyan at maraming kagat ng aso ang buo niyang katawan. Parang hinata at hindi nakalaban ng bata sa malaking aso na yun. Dahil sa nangyari ngayon, kailangan na nating gumawa ng aksyon. Hindi sapat ang paglilibot natin sa gabi. Kailangan nating sugurin ang bahay ni Mika. Hindi po ba delikado yun, Itay? Wala na tayong pagpipilian, pe. Kailangan na nating kumilos. May bata nang namatay. Hindi na ako makakapayag na madagdagan pa. Eh paano kung tayo mamatay? Hindi mangyayari yun. Magtutulungan tayo. Galit na talaga ako sa Mika na to. Kailangan ko na talaga siyang makaharap. Kung pwede ko lang siyang puntahan ngayon sa bahay niya, gagawin ko eh. Pero hindi pwede dahil delikado at alam ko magagalit si Mang Kaloy kapag gumawa ko ng aksyon na wala sa plano. Baka ikapahamak din naming lahat. Pagsapit ng gabi, naganda uli sila sa panguhuli sa hayop. Dala niyo na ba ang hayop na ipapain natin sa kanya? Opo, Mang Kaloy. Awa ko na. Lando, Ria, kayo na ang bahala sa mga pangontra ha. Ikaw naman Elias, hawakan mo ang buntot pagi na to. Nandyan ang mutya, kaya mas malakas yan sa inaasahan mo. Pero, Mang Kaloy, hindi ko pa po alam ang gagawin ko dito. Anong hindi? Alam mo na kung anong gagawin mo, natatakot ka lang subukan. Pero, Elias, may tiwala ako sa iyo. Alam kong kaya mong harapin si Mika. Akin na yung manok na yan. Ako magpapahabol sa kanya at kayong tatlong lalaban. Naintindihan niyo? Pero Tay, paano kapag hindi niya kami nakita at patuloy niya lang kayong hinahabol? Hindi mangyayari yon. Malakas ang pang-amoy niya. Kaya kapag nakita niyo kung tumatakbo na, ibig sabihin kasunod ko na ang aso. Kaya kailangan niya na maging handa. Dahil anumang oras pwede siyang magpakita sa atin. Elias, kaya mo yan. Paano kapag hindi ko kayanin? Paano kung mabigo ko silang lahat? Pero paano ko din malalaman kung kaya ko ba kung hindi ko nga susubukan? Huminga ka ng malalim, Elias. Kaya mo to. Kaya mo yan, Elias. Oh, Lando, Lia, kayong dalawa. Pumunta kayo sa likuran na yon. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi sinasabi ni Elias ha. Tay, mag-iingat po kayo. Kayo rin, wala sana ni isang masugatan sa inyo. O paano, mauna na ako. Kayo na ang bahala dito ha. Ang mga tinuro ko sa inyo, huwag niyong kakalimutan. Mag-iingat po kayo, Mang Kaloy. huwag na kayong lumayo sa akin. Kailangan ko ng katulong dito. Mahirap kung masyado kayong malayo sa akin. Kaya nga, baka hindi mo kayanin kung ikaw lang mag-isa. May dala naman kaming buntot pagi na pwede naming gamitin para ipagtanggol ang sarili. Mag-isa lang din naman si Mike eh. Kaya kailangan natin siyang palibutan para hindi siya makatakas. May naririnig na akong ungol ng aso. Lia, nasaan na yung ginawa mong pangontra kahapon?
Ito, hawakan mo ang isang bote. Kapag hindi siya malabanan ni Elias, isaboy natin sa kanyang tubig na ito. Mang Kaloy! Bilisan niya! Mika! Alam kong ikaw yan! Uminto siya. Lia, ang pangit ng itsura niya. Sabi ko sa inyo hindi siya maganda. Huwag kayo maingay. Papalapit na siya. Elias, talunin mo siya ha. Dapat mamatay na siya ngayon. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang aso na yan. Kailangan pa rin nating mag-ingat. Lumapit ka! Sige, lapit! Mukha siyang galit. Elias, ihanda mo ng buntot pagi. Lando! Sandali! Lando! Mamamatay ka na! Tabi! Ako nang bahala! Napasigaw sa sakit ang malaking aso nang hampasin ito ni Elias ng sunod-sunod. Tama nga si Mang Kaloy. Mas nagiging makapangyarihan ang buntot pagi kapag ito ay may mutya. Napaluhod ang malaking aso nang hampasin ito ni Elias sa paa nito. Sige, ganyan nga, Elias! Ha, bumabangon siya. Elias, tabi! Elias, bubangon ka! Lando! Wag! Hindi mo siya kaya! Lando! Umalis ka sa harapan niya! Elias! Iagis mo sa akin ang butot pagi! Bilis! Ah, kinagat ako sa braso! Lando! Mika! Tigilan mo na ang pagpatay sa mga hayop at tao dito sa baryo namin! Umalis ka na dito! Tay, si Lando! Mang Kaloy! Susugod siya sa inyo! Lia! Ngayon na! Layas! Damihan mo pa, Lia. Epektibo yung ginawa mong pangontra. Tay, babalik siya sa pagiging tao. Ah, tama na. Papatayin ko kayo. Subukan mo! Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo! Isang malaking asong-asong na takot sa asin at bawang! Babalik ako. Babalikan ko kayong lahat. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo. Bumalik ka dito! Ang bilis niyang tumakbo kapag isa na siyang aso. Tay, hayaan na natin siya. Kailangan ni Lando magamot. May kagat siya sa braso. Hindi pa natin napapatay eh! Lando, ayos ka lang ba? Masakit. Mamamatay na ba ako? Magiging aswang din ba ako kagaya niya? Magiging aso din ba ako at papatay? Hindi pwede. Ayaw ko pang mamatay. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka magiging aswang, pero mamamatay ka kapag hindi yan nagamot kagad dahil sa rabies. Tara na! Kailangan na natin siyang gamutin! Kaya mo pa bang maglakad? Kung hindi, dito ka na lang sa likuran ko. Kaya ko. Hindi naman yung paa ko yung nakagat yung braso ko. Bisit na aso yon. Kailangan na talaga natin siyang patayin. Hindi siya madaling patayin. Mas malaki pa nga siya sa atin eh. Mapapatay natin kung may maayos tayong plano. Lando, hindi ka na muna sasama sa amin mamaya. Kailangan mo magpagaling. Pupunta tayo sa bahay ni Mika bukas ng umaga. Doon natin siya papatayin. Tay, ayoko po. Hindi ka pwede matakot, Lia. Magdadala tayo ng pangontra at kasama natin ang tatay mo. Hindi niya tayo pababayaan. Ayoko pa rin. Nakita niyo naman kung gaano siya kagalit kanina, hindi ba? Siguradong nagpaplano rin siya para patayin tayo. Kaya nga dapat natin siyang unahan. Kailangan mapatay natin siya bukas ng umaga. Paano po kapag hindi siya lumabas ng bahay niya? Tayo ang papasok sa bahay niya. Lia, daan-daan, masakit eh. Pinupunasan ko pa lang. Hindi pa nilalagay ni tatay ang sungay ng kalabaw. Para saan ba kasi yan? Kailangan ba talagang sugatan ng balat ko? Oo nga, para masipsip yung rabies sa dugo mo. Kailangan gawin to. At saka hindi naman yan masakit eh. Hindi mo mararamdaman na may dugo nang lumalabas. Ilang bang sungay ang ilalagay sa kanya? 3. Kailangan nating malaman kung nasa na ang rabies. Ano po bang ginagawa nyo? Anong tawag dyan? Ang tawag dito ay tandok para hindi kumalat sa buong katawan mo ang rabies. Kailangan sipsipin sa pamamagitan na nga ng sungay na to ay lalabas ang mga dugo. Hindi po ba delikado yan? Sigurado ba talagang matatanggal ang rabies? Oo naman, kung wala kayong tiwala kay tatay, pwede naman nating dalhin si Lando sa ospital ngayon. Hindi na. Tapusin na lang natin to. Huwag kang tumingin para hindi ka matakot. Akala ko naman malaking sugat ang gagawin. Maliit lang naman pala. Sapat lang para may daanan palabas ang dugo.
Tay, magpapahinga na muna ako para may lakas ako bukas. Mabuti pa nga. Ikaw din, Elias. Dito ka na magpahinga. Delikado kung lalabas pa kayong dalawa. Hanggang kailan po nasa akin ang mga sungay na ito? Tatanggalin ko din yan mamaya. Pagsapit ng umagay kaagad na naghanda si Mang Kaloy at Elias. Kasama si Lia para puntahan ang bahay ni Mika. Buo na ang kanilang desisyon na sugurin si Mika. Tay, dala mo po ba ang kwintas? Andito na. Huwag niyong kakalimutan ng tubig na may asin at bawang ha. Kailangan natin yon para hindi siya makalapit sa atin. May dala na rin po ako, Mang Kaloy. Kinakabahan ako. Paano kung bigla niya tayong atakihin kahit hindi pa tayo nakakapasok sa bahay niya? Hindi niya tayo malalapitan. Hawak ko ang mutya at ang buntot pagi. Sana magtagumpay na kami. Sana matalo na talaga namin si Mika. Ayoko na ng gulo. Ayoko nang may masaktan pa dahil sa kanya. Mika! Buksan mo ang pinto! Tay, wala yatang tao sa loob. Walang sumasagot eh. May tao sa loob. Ayaw niya lang tayong labasin dahil alam niyang sasaktan natin siya. Sisipahin ko ang pinto. Iandaan niyang buntot pagi. Tay, bumukas na pero walang tao sa loob. Papasok tayo. Hindi pwedeng umalis tayo dito nang walang nagagawa. Marami na rin pong tao ang nakaabang sa bakuran. Siguro naman po, nandito sila para tumulong. Nandyan sila para manood, hindi para tumulong. Sinabihan ko na sila pero lahat sila ay takot pa rin kay Mika. Ayaw pa rin nilang tumulong sa atin. Hayaan na natin. Hindi naman natin sila mapipilit na tumulong eh. Ilibot niyo ang paningin niyo sa paligid. Baka nandyan lang siya sa paligid. Ang gulo ng bahay ni Mika. Parang hindi babae ang nakatira. Huwag ka na muna maingay. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Sino nagsabi sa inyong pumasok kayo dito nang walang pahintulot ko? Ay, anak ng kalabaw! Tay, nandito siya! Nasaan ka? Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Harapin mo kami! Lumabas kayo sa bahay ko. Kapag hindi kayo lumabas, papatayin ko kayong lahat! Mika, ikaw ba talaga ang aswang? Pagmasdan mo ako, Lia. Mukha ba akong aswang? Hindi. Paano nyo nasisisi sa akin ng lahat? Wala kayong basihan na isa nga akong aswang. Nakita ka namin. Pumasok ka sa kakahuyan na malaking aso at lumabas kang tao. Paano mo may papaliwanag yun? Sigurado ka bang ako yun? Ikaw lang ang tao nakatira sa bahay na to at dito ka rin pumasok ng gabing yon. Isa lang naman ang paraan para malaman natin kung aswang ka nga ba o hindi. Anong gagawin mo? Titingnan kung aswang ka nga ba talaga. Ibaba mong hawak mong kwintas! Ibaba mo yan! Tay! Atras! Nagpalit na siya ng anyo! Aswang nga talaga siya. Galit na naman siya sa atin! Hindi ka makakapagsinungaling sa mutya na to, Mika. Lumabas din ang tunay na ikaw. Sumuko ka na, Mika. Tay! Tabi dyan! Bumabalik na naman siya sa pagiging tao! Akala niyo ba kaya niyo ako? Nagkakamali kayo ng binangga! Hindi ka na makakalabas ng buhay dito sa bahay mo. Dahil sisiguraduhin ko mapapatay ka na namin. Tama na ang kasamaan mo sa baryong ito, Mika. Hindi ka na babagay dito. Umalis ka na sa baryo namin. Wala kang alam, Elias. Baguhan ka lang sa baryo na ito at ang kaibigan mo. Magpasalamat kayong mga tao na hindi kayong kinakain ko. Mga alagang hayop niyo lang. Pero mali pa rin ang ginagawa mo. Hindi pa rin yung tama. May buhay pa rin ang mga hayop na pinapatay mo. Anong gusto niyong gawin ko? Magpakamatay? Hindi ako pwedeng manatili sa bahay ng gutom. Kailangan ko ng pagkain para mabuhay. At tanging mga hayop at tao lang ang pagkain ko. Pero alam mong mali ang ginagawa mo. Pwede kang mabusog ng kanin at ulam lang ang kinakain mo. Hindi buhay ng hayop at tao. Pareho lang naman din yun, hindi ba? Pinapatay niyo mga hayop at niluluto bago kainin. Anong pinagkaiba ng ginagawa ko sa ginagawa niyo? Tama na kung ano-anong sinasabi mo na wala namang silbi. Kapag natalo ka namin, hindi ka na makakabalik sa baryo na to kahit na kailan. Yan ba talaga ang gusto nyo? Ang away at gulo? Sige, pagbibigyan ko kayo. Mang Kaloy, ang kwintas. Isuot nyo na sa kanya habang nagpapalit siya ng anyo. Dali! Isaboy din natin sa kanyang tubig na to. Elias, ampasin mo siya ng buntot pagi. Umiyak ka na ngayon sa sakit. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Mukhang umiipekto sa kanya yung ginagawa natin. Lumayo kayo sa kanya. Bilisan nyo.
Pumunta kayo sa likuran ko! Tay, bakit hawak mo pa rin ang kwintas? Bakit hindi mo isuot sa kanya? Hindi natin alam kung anong plano ng aswang na yan. Baka bigla niyang itakbo ang kwintas. Wala na tayong gagamitin panglaban sa kanya. Naawa ako sa kanya. Halatang nahihirapan na siya sa pagpalo natin ng buntot pagi at ng tubig na ito. Hindi siya dapat kinakaawaan. Isa siyang demonyo. Mika! Bumalik ka dito! Tay! Ha? Anong nangyayari? Tumatakas si Mika! Mang Kaloy, lumabas na po tayo. Abulin po natin si Mika. Takbo! Bilisan niyo! Mga hayop kayo! Mga walang puso! Babalikan ko kayong lahat! Papatayin ko ang lahat ng tao dito sa baryo! Wala akong ititira kahit na sino! Lalong-lalo ka na, Mang Kaloy! Papatayin kita! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay! Bumalik ka dito! Babalik pa siya, hindi ba? Paano kung mas malakas na siya? Hindi siya nakalaban sa atin kanina dahil ang hina niya. Pero alam kong hindi na siya ganun kahina pagbalik niya. Yun ang kailangan nating paghandaan. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan natin maging handa. Tay, nagagalit na po ang mga kabaryo natin. Bakit daw hindi natin nagawang patayin si Mika? Wala akong panahon para magpaliwanag sa kanila. Kailangan na nating umuwi. Napapagod na ako magpaliwanag sa kanila. Wala silang karapatang magreklamo dahil hindi nila alam kung gaano kahirap ang ginagawa natin. Ang kapal naman ng mukha nila magreklamo. Ni pagtulong nga sa atin hindi nila magawa. Umuwi na muna tayo. Tsaka na natin sila awayin kapag maayos ng lahat. Kailangan na natin mag-isip ng plano. Mang Kaloy, pansin ko lang po, ibang aso ang itsura ni Mika. Kanina ko lang siya napagmasdan dahil maliwanag. Pero ang haba ng kanyang balahibo sa likod. Pati na rin ang kanyang muka, hindi normal. Meron din siyang malalaking pangil sa bibig. Hindi aso ang tawag sa kanya. Isa siyang kiwig. Isang asong aswang. Tay, pansin ko lang din po. Bakit po ba galit na galit sa inyo si Mika? Bakit gustong-gusto kanyang patayin? Hindi ko rin alam. May kung ano rin sa akin na hindi ko siya kayang saktan. Kaya hindi ko naisot sa kanya mutya. Kailangan natin malaman kung bakit siya galit na galit sa inyo. Imposible naman kasi nang dahil lang sa gusto natin siyang patayin. Ang babaw naman ang dahilan niya para magalit sa inyo. Dapat sa amin din kung tungkol lang doon ang ikinagagalit niya. Hindi kaya may malalim pa siyang dahilan? Wala akong ideya. Pero kung meron man, kailangan nating malaman kung ano yon. Hindi kaya nakilala mo na siya dati, Itay? O kaya ang mga magulang niya? Wala akong maalala eh. Si Mika lang ang tanging makakasagot niyan. Kailangan nating alamin yun. Doble ang pagbabantay nila Elias sa buong baryo. Araw at gabi silang naglilibot para siguraduhing ligtas sa mga tao sa baryo. Maging ang bahay ni Mika ay kanilang pinupuntahan. Pero ilang araw na ang nakalipas at hindi pa rin nila matagpuan ng dalaga. Kahit gabi ay hindi ito nagpapakita sa baryo na ikinapagtataka nila. Babalik pa kaya si Mika? Ilang araw at gabi na siyang hindi nagpaparamdam eh. Baka naman hindi na. Tinakot nyo ba naman eh? Sinugod nyo kasi ng umaga eh. Pero binantaan niya pa tayo. Imposibleng hindi siya babalik. Nag-iwan pa siya sa atin ng salita eh. Hindi rin naman natin siya masisisi dahil nasaktan lang din siya. Sana nga hindi na yung bumalik. Para naman makapag-enjoy na kami dito ni Elias. Isang linggo ba namang puro aswang lang ang inatupag namin eh. Nakaka-enjoy din naman ang ginagawa natin ah. Hindi ba, Elias? Mukha ngang nag-i-enjoy siya eh. Inaganaan siya palagi kapag naglilibot eh. Takutan ka kasi. Talaga, hindi ko ikinakahiya yun. Nakagat ba naman ako ni Mika eh. Ayop na aswang yan. Kala ko talaga mamamatay na ako eh. Buti na lang, epekto yung tandok na ginawa ni Mang Kaloy sa akin. Naan na nga yung mga boses nyo. Tulog na ang mga tao sa baryo. Kailangan yung talasan ng paningin at pandinig ninyo. Si Lia kasi, ang daldal. Ako pa talagang sinisi mo. Ikaw nga itong maraming sinasabi. Ano yun? Mang Kaloy? Tay, nasan ka, Itay? Tulog! Nandun si Mang Kaloy, bilis! Mang Kaloy! Nasaan po kayo? Nandito siya sa gilid! Tulong! Ano po nangyari sa inyo, Mang Kaloy? Pag-iingat kayo. Parami sila. Ha? Paano nangyari yun? Di ba si Mika lang mag-isa?
Baka tinawag niya na yung mga kasama niya. Nako, yari na. Paano yun? Hindi lang pala isang kalaban natin. Nagsugatan nila ako sa tagiliran. Hindi ko sila nakita dahil madilim. Kaya kinuha niya yung pagkakataon para atakihin kayo. Dahil hindi tayo nakatingin at malayo sa atin si Mang Kaloy. Anong gagawin natin ngayon? Alam ko nandyan lang kayo sa baligid. Mika, nasaan ka man? Magpakita ka sa amin. Elias! Sa likuran mo! May susugod! Elias! Ayos ka lang ba? Tumayo ka, bilisan mo! Umaatake sila ng isa-isa. Hindi nga lang isang kalaban natin. Maging alerto kayo. Hayop na yan. Ang sakit ng pagkakadagan sa akin ng aso na yun ah. Umanda kayo sa amin. Elias, gamitin mo ang latigo na ito. Nandyan ang mutya kaya mag-iingat ka. Marunong ka bang gumamit niyan? Elias! Dumudugo na tagiliran mo! Nasugatan ka yata ng aso kanina eh! Shit! Hindi talaga natin sila kaya! Kaya natin sila. Inayos ni Elias ang pagkakahawak niya sa latigo na ibinigay ni Mang Kaloy sa kanya. Gamit ang latigo ay una siyang humampa sa madilim na parte. At hindi naman siya nabigo dahil may nasaktan doon. Sige pa, tama ang ginagawa mo, Elias! Lumabas kayo! Elias! Sa gilid mo! Maging alerto ka sa pag-atake, Elias. Tay, tumayo po kayo! May papalapit na 2 aso! Langya! Meron din dito sa harapan! Anong silbi ng hawak yung buntot pagi at asin kung hindi nyo gagamitin? Mang Kaloy, kailangan ko po ng tulong. Ang dami na nila. Hindi ka nila malalapitan ng katawak mo ang mutya. Elias! Tulong! Lando! Ibalik niyo si Lando! Lando! Elias! Mga demonyo kayo! Ibalik niyo ang kaibigan ko! Tay, si Mika! Mika, itigil mo na to. Ibalik mo si Lando. Hindi ba sinabi ko sa inyo na babalik ako? Ngunit hindi pa ito ang oras para patayin ko kayong lahat. Gusto kong pahirapan kayo. Gusto kong maranasan nyo kung gaano kahirap kaming kalabanin. Ano bang gusto mo? Bakit galit na galit ka sa amin? Lalo na kay tatay. Huwag mo naman idamay si Lando at Elias. Ibalik mo si Lando dito. Sigurado ka na wala kang alam? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng tatay mo? O baka naman hindi mo sinabi sa anak mo? Ang alin? Anong dapat kong sabihin sa kanya? Nagmamaang-maangan ka pa. Huwag ka nang magpanggap na kunwari wala kang alam. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Hindi ko maintindihan. Tay, anong sinasabi niya? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Hindi ko siya kilala. Hindi mo ako nakikilala? O sadyang kinalimutan mo na talaga ako? Ano bang sinasabi mo, Mika? Bakit hindi mo nalang sabihin ang lahat? Hindi yung pinapaisip mo pa kami rito eh. Mika, diretsuhin mo kami. Ano bang gusto mong iparating? Huwag mo na kaming pahirapan at ibalik mo sa amin ang kaibigan ko. Gusto niyo talagang malaman ng totoo? Sige, pinabayaan niyo ako, Mang Kaloy. Nangako ka pa sa akin na bibigyan mo ako ng marangyang buhay matapos mo kong kupkupin. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo ako. Hindi mo ako hinanap. Hindi mo ako hinanap! Ha? Anong ibig mo sabihin? Tay, ano yun? Napadpad ako sa kung saan-saan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naliligaw ako nung mga panahon na yon. Akala ko hahanapin niyo ako. Pero hindi. Hanggang sa mapunta ako sa isang matanda. Sinabi niyang tutulungan niya akong makauwi sa inyo pero hindi. Mika! Tumahimik ka! Wala kang alam. Ang sabi ng matanda, kumain muna ako bago kami umuwi. Pinakain niya ako ng masarap na pagkain. Pero pagkatapos nun, iba na ang nararamdaman ko sa katawan ko. Palagi na akong gutom at uhaw. Gustong kumain ng kumain. Pero hindi kanin at ulam ang hinahanap ng tiyan at bibig ko. Yun pala, isa na akong aswang. Mika, patawad. Huli na ang lahat para humingi ka ng tawad. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad dahil isa na akong aswang. Wala na akong takas sa kung anong meron na ako ngayon. Wala na akong pakialam kung sino pa kayo. Ang mahalaga sa akin ay mapatay ko kayo. Sisiguraduhin ko sa muling pagkikita nating lahat ay mapapatay ko na kayo. Mika! Ang kaibigan ko! Ibalik mo si Lando sa amin!
Huwag kang mag-alala. Hindi ko papatayin ang kaibigan mo. Kung gusto niyo siyang makita, kailangan niyo muna kaming talunin. Mika! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Papatayin kita! Lia, tama na. Walang magagawa ang galit mo. Hindi mo siya kaya. Tay, totoo bang sinabi niya? Totoo bang pinabayaan niyo siya? Hindi totoo yan. Pero bakit niya sinabi yun? Hindi niya sasabihin ng mga katagang yun nang walang pinanggagalingan. Sabihin niyo na po ang totoo, Mang Kaloy. May karapatan pong malaman ni Lia ang totoo dahil anak niyo siya. Totoo nga ang sinasabi ko. Hindi ko pinabayaan si Mika. Hinanap ko siya. Hinanap namin siya ng nanay mo. Pero hindi namin siya makita. Wala siya sa pinag-iwanan namin sa kanya. Kaya buong akala namin ay umuwi na siya sa kanila. O kaya naman ay nakita niya na mga magulang niya. Galit na galit sa inyo si Mika. Gusto niya kayong patayin dahil akala niya pinabayaan niyo siya. Hindi ko alam na siya yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. May responsibilidad pa rin kayo kay Mika. Nang hawak siya ng pangako niyo sa kanya. Pero binigo niyo siya. Wala namang kasalanan si Mang Kaloy doon. Kagaya ng sabi ng tatay mo, hinanap nila si Mika pero hindi nila nakita. Kahit na, silang sinisisi ng aswang na yon dahil naging ganun siya. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siyang saktan tayo. Mabuti pa, umuwi na muna tayo. Doon na lang kayo mag-usap sa inyo. Nang makauwi silang tatlo, ay kaagad na ginamot ni Lia ang mga sugat ni Mang Kaloy at ni Elias. Hindi naman maiwasan ni Elias na mapansin kay Lia ang pagiging tahimik nito matapos nilang mag-usap ni Mang Kaloy. Ayos ka lang? Hindi, nag-aalala lang ako kay Lando. Baka kung ano ang ginagawa sa kanya ni Mika dahil lang sa galit niya sa amin ni tatay. Narinig mo naman ang side ni Mang Kaloy, di ba? Sigurado naman ako nagsasabi siya ng totoo. Alam ko naman na nagsasabi siya ng totoo eh. Ang sa akin lang sana hindi niya inilihim sa akin. Sana sinabi niya ng mas maaga. Narinig mo naman si Mang Kaloy. Hindi niya rin kagad nakilala si Mika dahil ilang taon na nakalipas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naaawa ko kay Mika. Hindi dapat siya naging aswang eh. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na natin mababago ang kapalaran niya. Hindi ko siya kayang saktan, Elias. Kung hindi natin sila tatapusin ng mga kasamahan niya, hindi rin matitigil ang kaguluhan dito sa baryo. Kaya nga natin to ginagawa para sa maraming tao, di ba? Hindi ko alam ang gagawin. Naguguluhan na ako. Ang kailangan natin gawin ngayon ay magplano kung paano natin makukuha si Lando. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sigurado kong inaasahan niya rin tayong tutulong sa kanya. Alam ko, kailangan din nating gumawa ng plano para sa muling pagsugod sa atin ni Mika. Basta, katagan mo lang ang loob mo. Wala kayong kasalanan sa nangyari kay Mika. Dahil kahit kayo ay hindi rin gusto ang nangyari sa kanya. Hindi niya dapat kami mapatay ni tatay o kahit sino sa atin. Kailangan nating mag-ingat at dapat mapatay natin siya nang hindi niya tayo napapatay lahat. Sa ngayon, kailangan talaga natin ng tulong ng mga kababaryo natin. Kailangan natin silang kumbinsihin na tulungan tayo. Hindi natin sila kaya, marami sila. E paano yan? Hindi nila tayo kayang tulungan. Lahat sila takot kay Mika. Lalo na ngayon na marami na sila. Siguradong matatakot sila lalo. Kung hindi sila tutulong, sinong tutulong sa atin? Hindi matatapos ang laban na to kung duwag silang lahat. Hihintayin pa ba nilang mapahamak silang lahat? Kung hindi tayo kikilos, walang mangyayari. Susubukan ko ulit silang kumbinsihin bukas. Sana naman tumulong na sila. Sasamahan kita. Kailangan natin kumbinsihin ng mga tao na tumulong sa atin. Sa ayaw at sa gusto nila, tutulong sila. Wala silang magiging ibang pagpipilian kundi ang tumulong. Sana naman wala silang ginagawang masama kay Lando. Tiwala lang, Lia. Kung may ginawa man sila, hindi ako makakapayag na hindi tayo makaganti. Anong sasabihin mo sa magulang ni Lando sa Manila kapag tumawag sila sa'yo? Bahala na kung anong maisip kong dahilan. Huwag lang sila mag-alala. Kaya kailangan talagang mabuhay si Lando sa kamay ng mga aswang na yon. Pagsapit ng gabi, abala sila sa paghahanda sa pagsugod sa kuta ng mga kiwig. Huwag na kayo magsayang ng oras. Kilos na. Tay, nakausap na namin ni Elias sa mga kababaryo natin. Tutulong daw sila sa atin. Huwag po kayo mag-alala, Mang Kaloy. Sinabi din po namin ni Lia ang napag-usapan natin plano. Lahat po ay maayos na. Kung gano'n naman pala, tara na't umalis.
Baka kung ano na nangyari kay Lando sa kamay ni Mika. Tay, sigurado po ba kayong papatayin niyo talaga si Mika? Hindi ko pwedeng biguin ang mga kababaryo natin. Kailangan nating masiguro na ligtas ang marami. Hayaan na natin ang nakaraan. Hindi na yun may babalik at hindi na mababago ang nangyari. Aswang na si Mika at kailangan niya lang mamatay. Hindi ko po siya kayang patayin. Ako ang papatay. Hindi ko hahayaan na makatakas pa siya ngayon. Paano nga pala natin mapupuntahan si Mika? Hindi natin alam kung nasan siya. Siguradong wala siya sa bahay niya. Nasa kagubatan. Paano niyo po nalaman? Doon din ba nila dinala si Lando? Pati ba ang tirahan nila doon din? Oo. Kaya kailangan nating mapatay lahat ng kiwig. Para wala nang mapunta pa sa baryo at patayin tayong lahat. Mang Kaloy, ayos lang ba sa inyo na lumaban ngayon? Hindi na ba masakit ang sugat niyo? Mamamatay ako kung hindi ako gaganti, Ilyas. Kailangan ko mapatay si Mika bago niya pa ako maunahan. Ikakalat ko na lang ang asin sa buong paligid kampo nila para kahit na wala ako sa mismong labanan ay makatulong man lang ako. Ikaw na rin ang tutulong kay Lando para makatakas siya kung sakali man na nakatali o nakakulong siya. Kami nang bahala ni Mang Kaloy sa pagpatay sa mga kiwig at kay Mika. Darating naman ang mga kababaryo natin, di ba? Siguradong hindi tayo mahihirapan sa pakikipaglaban. Sinabihan rin namin sila ni Elias na magdala ng bawang at asin, pati na rin ang panlaban sa mga aswang. Makalipas ng ilang oras, Nandito na ba tayo? Ito na ba ang kuta nila? Eto na nga yun. Naririnig ko ng mga ungol nila. Mukhang nagpapalit na sila ng anyo para maghanap ng makakain sa baryo. Doon tayo dumaan sa gilid. Mukhang dito sila lalabas sa unahan. Kapag nakapasok na tayo, kailangan natin maging handa. Dahil anumang oras, pwede silang sumugod patungo sa atin. Iba ang bilis nila. Hindi natin mapapansin na nasugatan na pala tayo. Sa tingin ko kailangan kong humiwalay sa inyo para makita ko kagad si Lando. Hindi ba mas delikado yon? Baka kasi makita ng mga kiwig tapos wala kami doon. Maririnig nyo naman ang sigaw ko eh. Sa ingay kong to, imposibleng hindi nyo ako marinig. Lia, mag-iingat ka ha. Opo, Itay. Kayo rin po. Tara na, Elias. Dito tayo sa kabila. Mang Kaloy, sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Elias, huwag ka na mag-alala sa akin. Kaya ko to. Hindi lang naman ako ang may sugat eh. Ikaw rin. Pero hindi naman po malala ang sa akin eh. Hindi po kagaya ng sa inyo na malalim at malaki. Kaya ko. Kailangan nating iligtas ang kaibigan mo. Itay! Tulong! Mang Kaloy, si Lia po! Bilis! Puntahan natin siya! Mang Kaloy! Ang lakas din naman talaga ng loob niyong puntahan pa kami rito. Tingnan niyo, hindi lang isang bihag namin. Pakawalan mo sila! Elias! Mang Kaloy! Tulong! Ayaw ko na dito! Nakakatakot sila! Umaasa ka pang maililigtas nila kayo? Nagkakamali ka. Wala nang makakaligtas ngayong gabi rito. Lahat kayo ay papatayin ko. Lahat kayo ay magiging pagkain namin. Hindi sa lahat ng oras masusunod ang gusto mo, Mika. Tandaan mo, isa kang masamang babae. At kahit kailan, hindi nanalo ang kasamaan sa kabutihan. At nagpapapaniwala ka na naman sa palabas sa TV, sa teleserye. Baka nakakalimutan mong nasa realidad tayo, kung saan mas malakas ang masama kesa sa kabutihan. Tama na, Mika! Itigil mo na to! Itigil? Sige, ititigil na natin! Patayin niyo silang lahat! Wala kayong ititira maski isa! Mang Kaloy, ang dami po nila! Tulong! Hampasin mo sila ng buntot pagi at sabuyan mo ng asin! Ganyan nga, tama yan. Pahirapan niyo silang lahat. Mika, itigil mo na to. Huwag mong saktan si tatay. Pakawalan niyo na kami! Huwag saktan? Bakit? Sino ba siya? Wala siyang kwenta. Pagkain namin siya. Minsan mo siyang itinuring na ama. Bakit mo nagagawa to sa kanya? Ama? Oo, itinuring ko siyang ama. Pero dahil sa kanya naging aswang ako. Dahil sa kanya nawala ng saysay ang buhay ko. Hindi kasalanan ni Mang Kaloy ang nangyari sa'yo. Hindi ka marunong mag-ingat, kaya ka naging aswang. Tumahimik ka! Kailanman hindi ko ginustong maging aswang.
Wala kang mapapala sa amin! Hindi kami masarap! Kung hindi man namin kayo kakainin, sisiguraduhin kong magiging isa kayo sa amin. Gagawin ko rin kayong mga aswang! Bago mangyari yon, kailangan mo muna kaming matalo. Paano nangyaring konti na lang kayo? Nasaan ang mga kasamahan nyo? Sugurin nyo sila! Patayin! Matatapos na ang kasamaan mo, Mika! Halos maubos na ang mga kasamahan ni Mika dahil sa ginawang pagsaboy ng asin ni Mang Kaloy at siya naman pag-atake ni Elias gamit ang buntot pagi na may mutya laban sa mga kiwig. Habang nahihirapan sila dahil sa asin ay isa-isa naman silang sinugod ni Elias para patayin. Nagtagumpay naman sila sa kanilang ginagawa dahil halos lahat ng kiwig ay namatay. Habang nagpapalit ng anyo si Mika, ay mabilis na pumunta si Elias at Mang Kaloy sa kulungan ni Lia at Lando para iligtas sila. Yan damong asin, Lia. Isaboy mo kagad sa kanya. Huwag kang titigil hanggat hindi siya nahihirapan. Dito tayo! Bilisan niyo! Tay, may sugat kayo sa braso. Mamaya na natin yan intindihin. Ang kailangan natin gawin ngayon ay magtago. Hindi pangkaraniwan ang lakas ni Mika. Hindi siya kagaya ng mga kasamahan niya. Ang sabi niya pa naman sa akin, hindi siya titigil hanggat hindi tayo napapatay. Lalo na daw po kayo, Mang Kaloy. Demonyo talaga yan. Walang utang na loob. Hindi man lang nagawang magpasalamat kay tatay. Ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa inyo. Saka na kami magpapaliwanag. Kailangan natin magtago. Tuluyan ang naging aso si Mika. Naaamoy niya ba tayo? Ang pangit talaga ng itsura ng aso na yan. Ang haba ng pangil. Oo nga, galit na naman siya. Gusto ko na talaga makaalis dito. Ayaw ko na dito. Nakakatakot na. Kailan pa ba matatapos to? Gusto ko na umuwi sa amin. Gusto ko na makita si Mami. Lia, ang plano ha? Oo, nakahanda ng lahat. Hindi ko nakakalimutan ang gagawin ko. Lia, doon ka pumwesto. Lalabas ako at kakalabanin ko siya. Ikaw naman, Elias, ang aalalay sa akin. Kapag natalo niya ako, saka ka lalabas para patayin siya. Siguradong masasaktan ko siya ng husto. Hindi po, dalawa tayong lalaban. Hindi ka niya pwede masaktan. Hindi ka pwede matalo. Tama si Elias si Tay. Lahat tayo susugod sa kanya. Anong gagawin ko? Ayaw ko maiwan dito. Baka mamaya may natira pang aswang dyan. Sugurin ako. Ayaw ko pang mamatay, no? Huwag kang ang overacting. Lumabas ka! Nandun ang mga kabaryo natin. Puntahan mo sila at sabihin mong pumasok dito sa loob para tulungan tayo. Sige, mauna na ako sa labas. Sabihan mo ko, Elias, kung kailan ako magsasaboy ng asin at bawang para naman makapaghanda ako. Tara na, Elias! Mika, harapin mo kami! Elias, ilag! Akala ko malakas ka. Sige, lapitan mo ako. Lia, ngayon na! Elias, tumatayo pa siya! Lumabang ka! Anong silbi ng 4 mong paa kung hindi mo gagamitin? Mika, ako ang harapin mo! Paulit-ulit na hinampas ni Elias si Mika ng kanyang buntot pagi na hawak. Pero nakakabangon pa rin ang dalaga at inaatake ng paulit-ulit si Elias. Ilang beses ring sinabuyan ni Lia ng asin ng dalaga pero hindi pa rin yung sapat para mapatumba ang dalaga. Matapos ang ilang minuto ay sunod-sunod na pumasok ang mga kabaryo nila para tumulong sa kanila. Gamit ang iba't ibang pangontra ay sunod-sunod nilang pinahirapan si Mika hanggang sa makabalik ito sa anyong tao na ikinagulat ng lahat. Tama na! Tumigil na kayo! Patawad, Mika! Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit mo para kay tatay. Mali ang pagkakaalam mong pinabayaan ka niya. Hinanap ka nila pero hindi ka nila matagpuan. Tigil na mga kasamaan mo, Mika. Lumagay ka na sa tahimik. Sa dinami-rami ng nabiktima mo, sana ito nahuli. Wala ka na sanang mabiktima pa. Wag! Unti-unti na siyang nasusunog. Wala namang gugulo sa baryo. Tapos na ba? Tapos na ang laban? Tapos na nga! Patay na si Mika! Tapos na. Tay, wala kang kasalanan. Huwag kang umiyak. Kung inanap ba namin siya noon ng nanay mo, maliligtas pa kaya namin siya? Hindi kaya siya magiging aswang? Hindi natin alam ang pwede mangyari, Mang Kaloy. Huli na ang lahat para isipin pa yan. Isa man sa inyo ay walang kasalanan. Dahil hindi natin ginusto ang nangyari sa kanya.
Umuwi na tayo at magpahinga. Kailangan nating bawiin ang lakas na nawala sa atin ng ilang araw at gabi. Sa dami ng ating ginawa, hindi ko alam kung malilimutan ko pa ba yon. Hindi naman talaga natin makakalimutan yon. Ibabaon na lang natin yon sa nakaraan. Makapagbabakasyon pa ba tayo? Oo naman oh. Kaso, pinapauwi ka na ng nanay mo sa Maynila eh. Namiss ka na daw nila. Naku naman si Mami talaga oh. Uuwi na talaga tayo nito. Kasi pag sinabi niya talaga. Eh ayos lang naman sa akin. Sapat ng bakasyon ng makipaglaban sa mga aswang. Hindi naman pala nakakatakot eh, no? Sus, umiiyak ka nga nung nakita mo akong nahuli din eh. Siguro ang nasa isip mo noon, talo na tayo. Umuwi na muna tayo. Kailangan magamot ng mga sugat natin. Nang makarating na sila sa bahay, Lia, sasama ka ba sa amin sa Maynila? Hindi ko pa masabi kay tatay eh. Baka hindi ako payagan nun. Gusto mo bang ipaalam ka namin sa kanya? Hindi na. Ako na lang ang kakausap sa kanya kapag nagising na siya. Ay, naku naman. Hindi ko akalain na makakaupo pa ako ulit sa bahay na to. Tahimik, walang halimaw sa paligid. Sana naman tuloy-tuloy na, no? Nakakaliw ano? Ang payapa na ng paligid. Wala nang pangamba ang mga tao sa baryo. Nakakatuwa lang dahil hindi natakot ang mga kabaryo natin. Lahat sila ay gusto na ulit harapin ang anumang pagsubok dito sa baryo. Minsan, mas matindi pa sa multo ang konsensyang bumabagabag sa tao. Tay, gising ka na pala. Mang Kaloy, Tungkol kay Mika, ako na ang dapat tumingi ng paumanin sa lahat ng nangyari. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko ng buo, anak. Pero baka kahit papano, mapatahimik ko na ang konsensya ko. ginawa niyo ang tama sa huli at yun ang mahalaga. Uuwi na ba talaga kayo sa lungsod? Opo, Mang Kaloy. Pwede po ba naming isama si Lia sa Maynila? Sigurado pong marami siyang mapapasukan trabaho doon. Abay, oo naman. Gusto mo ba, Lia? Opo, Tay. Para naman makatulong ako sa inyo rito. Salamat. Salamat sa lahat, Elias, Lando. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi pa rin tapos ang kaguluhan dito sa baryo. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Walang anuman po, Mang Kaloy. Isang karangalan po para sa amin ang makatulong sa inyo sa baryo. Kaya nga po, ang dami ko rin pong natutunan. Hindi ko po makakalimutan lahat ng nangyari dito sa baryo. Dadaling ko yung kahit saan man ako magpunta. Hindi pa huli ang lahat para simulan ulit, Itay. Kahit kaano pa kasama ang kahapon, babangon at babangon tayo. Sige na, magpahinga na muna tayong lahat para bukas uuwi na tayo sa Maynila at muling magsisimula ng bagong buhay na walang iniisip na tungkol sa aswang. Kinaumagahan, Gising na, Lando, uy! Bilisan mo! Baka naghihintay na sa atin si Lia sa terminal ng bus. Malayo pa ang biyahe natin, oh. Oh, ito na nga. Sandali lang naman. Nakausap ko pa si Mami. May trabaho na si Lia. Ha? Sigurado matutuwa si Lia dyan. Good morning! Handa na ako. Kayo ba? Papunta na sana kami sa inyo eh. Buti na lang pumunta ka na rito. Ang layo pa naman ng bahay nyo. Hinatid ako ni Tatay. Ihahatid niya raw tayo sa terminal ng bus. Pasok po kayo, Mang Kaloy. Kung gusto niyong bumalik dito sa baryo, huwag kayo magdalawang isip na pumunta sa bahay ko, ha? Opo naman, Mang Kaloy. O tara na, baka maiwan tayo ng bus. pagkarating sa terminal ng bus, muling nagpaalam ang magkaibigan sa mga taong nakilala sa probinsya. Masaya namang nagpaalam si Lia sa ama. Kahit may lungkot sa kanyang mga mata dahil makakahiwalay sila pansamantala. Mang Kaloy, mamimiss ka po namin. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin sa bahay nyo ha. At sa mga aral na itinuro nyo po sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Ako din po, Mang Kaloy. Ang dami ko din pong natutunan sa inyo. Salamat po sa mga payo, pati na rin sa pagturo sa amin kung paano lumaban. Hindi lang sa aswang pwede niyong gamitin ang mga natutunan ninyo. Sa mga nakakarap nyo rin sa araw-araw. Dahil hindi naman natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. Magagamit nyo yan para ipagtanggol ang sarili ninyo. Tay, mauna na po kami. Nandyan na yung bus eh. Mag-iingat po kayo palagi dito ha. Ikaw rin, anak. Opo, Itay. O tara na, Lia. Bye po, Mang Kaloy. Hanggang sa muli. Parang ayaw ko nang umalis na baryo ah.
Pwede ka namang magpaiwan kung gusto mo eh. Hindi kita pipigilan. Ang kaso, kailangan ko pa pala magtrabaho eh. Excited na akong pumunta sa Maynila. Doon ka na muna sa kondo namin ni Elias hanggat wala ka pang tutuluyan. Oo, pwede ka nga pala doon. Wala naman tayo lagi doon eh. Ayoko nga maiwan mag-isa. Baka mamaya bigla na lang may aswang ulit doon at baka mas malala pa kesa kay Mika. Walang aswang sa Maynila, no? Takot lang nila. Sana nga. Sa tingin ko naman, kaya na nating lumaban. Sanay na tayo eh. At isa pa, alam na natin ang gagawin. Sabagay. Patuloy na naglakbay ang tatlo patungo sa Maynila. Baon-baon nila ang alaalang hindi malilimutan. Bawat sigaw, tawa at iyak ay dadali nila bilang parte ng nakaraan. Ilang linggo ang nakalipas ay tuluyan ang naging maayos ang pamumuhay nila. Nakahanap na ng trabaho si Lia sa tulong ni Lando at Elias. Narinig niyo yun, Elias? Lia? Ang alin? Tumahol yung aso sa kanto. Kanina ko pa yung naririnig eh. Binabaliwala ko lang. Parang kagaya niya yung ungol ni Mika eh. Paano kung aswang din yon? Sus, tumahol lang aswang na kaagad. Baka gutom lang yun. Napapraning na si Lando. Natroma ka na ba sa nangyari sa atin, ha? Eh sino naman kasi ang hindi? Alam nyo, kahit siguro normal lang ang tahol ng mga aso na yan, hindi na ako mapapalagay eh. Parang palaging may nakatingin sa dilim. Hindi na ako mapakali. Palagi kong naaalala si Mika eh. Siyempre, galing tayo sa impyerno, Lando. Kahit na saan tayo pumunta, dala-dala pa rin natin ang nangyari. Hindi na natin maalis yun. Ang malaga, buhay tayo. Yun ang importante. Nasaktan man tayo, at least nakalaban tayo sa kanila. Kahit na anong mangyari, lalaban tayo hanggang sa huli. O tara, kumain na muna tayo. Kanina pa tayo lakad ng lakad eh. Kaya nga, nagugutom na rin ako eh. Nga pala, tumawag si tatay sa akin kanina. Kinakamusta kayong dalawa? Oh, kumusta naman daw si tatay mo? Pinapabalik si tatay sa barangay bilang tanod. Hindi na ako pumayag na magtrabaho siya, lalo na ngayon na may trabaho na ako. Matanda na rin kasi yan si Mang Kaloy eh. Tama lang na hindi na siya magtrabaho. Eh ano na lang ang ginagawa niya? Inaalagaan niya yung mga naiwan kong halaman. Pero tuloy pa rin ang pagtulong niya sa mga kababaryo namin. Mabuti naman kung ganon. O tara na, gusto ko na kumain talaga. Ang dadaldal nyo kasing dalawa eh. Wow ha, kami pa ni Elias ang sinisi mo. Alam niyong dalawa, bagay talaga kayo. Bakit kaya hindi mo ligawan si Lia, Lando? Mandiri ka naman, Elias. Ayokong pumatol sa bakla. Sinong bakla? Hindi ako bakla ha. Duwag lang. Sus, iyak ka nga ng iyak eh. Akala mo kasi hindi ka na namin maililigtas ni Elias at ni tatay. Bakit ikaw ba? Hindi umiiyak nung nahuli ka ni Mika? Umiyak ka rin din naman dun ah. Tapos sinatawag mo pa si Mang Kaloy para humingi ng tulong. Tumahimik na nga kayo. Nakakaya si ibang customer ang iingay nyo. Natatawa na lamang si Elias sa kanyang dalawang kaibigan. Napapailing siya bago huminga ng malalim. Ngayon ay masasabi na ni Elias na tuluyan nang payapa ang kanilang buhay dahil sa mga nangyari sa kanila. Wala nang aswang nakakalabanin nila at makakapaminsala sa mga tao. Babaunin na lamang nila ang mga karanasan na yon sa kanilang nakaraan at magsisilbing aral na dadalhin nila habang buhay. Aral na kahit na anong pagsubok ay huwag matakot sumubok. Kapag alam mong hindi mo kaya, huwag kang susuko. Harapin mo ito ng may ngiti sa labi at doon mo lamang malalaman kung kaya mo ba talaga o hindi. Wakas!